gusto ng mga Pilipino, 18 karat kasi mas mataas daw ang presyo sa Sanglaan. Ano daw ba ang pinagkaiba ng 14 karat, 18 karat, tsaka platinum? Yung mga setting na yun, actually sa atin, we call that setting kasi yun yung setting ng mga diamond jewelries natin. So, yung 14 karat, that's 58.3 gold. And then the rest nun is made of alloy metal. And then sa 18 karat naman, that's 75% gold lang. The rest nun is metal. And then yung platinum naman, ang platinum, meron siyang mga 850, may platinum 800, may platinum 900. Yun din naman yung percentage kung ganong kadaming platinum ang nandoon mismo sa setting na yon. And then, yung mga iba-ibang, actually, not only 18 karat, meron naman 24 karat. Ang 24 karat, yun talaga yung pure na gold. The 24 karat, hindi siya advisable na ilagay sa diamond. Hindi siya advisable na gawing diamond jewelry kasi it's very, very soft. Sobrang lambot kasi Yes, niya. sobrang lambot. Yun yung talaga yung namimina sa mundo na pure na gold. So, it will be mixed sa ibang metal, alloy, para maging 18 karat or 14 karat. Yung 14 karat, that's more matigas. As in matigas siya because mas mataas yung metal, yes. 58.3% lang ang ginto doon. So, yun yung mga parang misconception ng ibang tao na yung 18 karat is pure gold. No, it's not. 75% lang Yes, yun. so may metal yun. Actually, pwede nakalagay dun sa metal na yun, silver, copper. So, it depends. It depends sa mixing. So, ngayon, yung 14 karat naman, inisip nila, di ba? It's only 58.3% na gold. And then, sa atin, ang setting natin sa Philippines, actually, noon is 14 karat lang. Karamihan talaga, even kasi sa ibang bansa, even USA, first world countries, karamihan ng mga settings sa kanila is only 14 karat. Because sa mga bansa na yon, they want the setting na mas matigas. Pero pag may bato kasi yan, hindi basta-basta lumuluwag, naglulusen. So pag 18 karat, medyo mas malambot yon. Sa Pilipinas kasi, ngayon, 18 karat na ginagamit natin. Pero kung tutuusin, it's more expensive. Mas mahal naman talaga yung 18 karat, mataas talaga yung cost natin. Pero wala akong magagawa kasi yun ang gusto ng mga Pilipino. 18 karat kasi mas mataas daw ang presyo sa sanglaan. So, yeah, ang additional cost talaga natin yun. Pero before talaga kung mapapansin natin, yung mga platero dito sa Philippines, they're using just 14 karat. Harder yung kapit. So ngayon, yung mga diamond jewelry natin na nakaset sa 18 karat, lalo na sa 21 karat gold, always, all the time, maya't maya, i-check ninyo kung lumalambot. Kasi kung yung prongs niya, di ba, 4. May mga prongs kasi yan. Yun, ang prongs, yun yung humahawak sa bato. So pag medyo lumuwag yung isa, possible mahulog yung bato mo eh. Yes. Halimbawa, di ba, 4 na prongs yun. Eto dito yung bato. So ito, sumabit lang sa tela, damit, na ano to bumuka ng konti kasi nahila ng sinulid. Possible talaga yun. Nahila ng sinulid. So gumano ng konti. After how many weeks, matatanggal talaga yan. Kasi minsan, accidentally, lalo na, halimbawa, nauntog yung dulo, medyo gumano ng konti. Yung bato dito, luluwag talaga. So what I am advising is, lagi niyong i-check yung stone kung gumagalaw. Parang, actually, makikita niyo naman yun eh. Kung gumagalaw ng konti, oops, medyo maluwag na siya. Ipahigpitan. Huwag lang natin siyang papabayaan. Sa iba naman, they like platinum. Actually, the difference naman nun, platinum is different from gold. Ang platinum kasi, sikat sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Ang mga gumagamit ng platinum, karamihan napapansin ko mga first world countries. And me, I myself, I like platinum. Why? Because platinum una, it's very hypoallergenic. Pangalawa po, the platinum is hindi siya nagbabago ng kulay. Eto, platinum to eh. The platinum, kahit anong gawin mo, kung ano yung kulay niyan, yan siya for life. Yes, I agree. And ang platinum, napaka-dense niya. Kung papansinin niyo, ang mga alahas natin na platinum, mabigat talaga siya. Halimbawa, may nakita kayong platinum, tapos ito, white gold. Parehas sila ng setting ha, parehas sila ng design, parehas sila ng kapal. Pero pag hinawakan mo, bakit mabigat yung platinum kaysa white gold? Because it's very dense talaga to, dense. So, ang platinum pa, matigas din siya, hindi siya gumagalaw basta-basta. Yes. Ang kapit sa bato, very strong. So that's why, sa ibang bansa, usually talaga, even sa Japan, sikat na sikat ang platinum. Sabi ng iba, platinum daw, walang kwenta. Platinum daw, walang value. No, hindi po totoo yun. Dito sa Pilipinas. Yes.
Those people siguro na sinasabi yon, I don't know kung naiintindihan nila yung value ng platinum. Ito lang tanong ko, kung sa mga taong nag-iisip na walang kwenta yung platinum or walang value, tanungin ko kayo, sa credit card, ano pinakamataas na klase ng credit card? Gold or platinum? Sa business world, nasa isip nila agad, platinum is more higher than gold. Totoo yun. Tsaka hindi lang, doon sa mga walang credit card, isipin nyo na lang yung Idol Philippines or American Idol. Pag nagbigyan ka ng gold ticket, mataas na yun. Pero mas mataas yung platinum na ticket kasi doon sa gold Yes, ticket. pag binigyan ka ng platinum na ticket, you're the very, very, very VIP. Di ba? Ito, SVIP ba yun? The super VIP. Yun yun. So, pag gold ka, you're just a VIP. Pero pag naka-platinum ka, iba yun. Yung engraving naman, or the markings, pag 18 karat, nakalagay dyan minsan 18K or K18 or 750. 750, yun yung 75% gold. So, ibig sabihin, that's 18 karat. Sa 40 naman, yun din, engraving is K14, 14K, or 58.3. 583, yun, 583. Sa platinum naman, naka-PT yan, PT850, PT950. PT900 pala. So, naka-marking yan doon, hanapin mo. Beyond Maddox.